Andito na nga kami at namimigay na sila ng biryani. Pero may napansin ako sa kanila. Parang kumonti sila pati yung mga bahay nila na tent kumonti na lang. Siguro dahil sa sobrang init, baka hindi nila kinakayang tumira sa tent. Ako man kasi, hindi ko kakayaning tumira sa ganyan. Ako nga ay nagluluto lang sa kusina, lahat ay pinagpapawisan pati singit-singit. Itong tatlong bata na ito, hula ko dyan magkakapatid dyan magkakamukha Kaya siguro magkakapatid. Ito naman si ate, ay baka mas matanda pa pala ako dito. Ito na lang si madam, ay hinihingi niya sa akin ng damit yung anak niya. Madami sila dito, yung may mga maliliit na anak na ganyan, lumalapit sa akin. Bigyan ko doon ng damit yung anak nila. Kaso biglang naiba yung attention ko. May lumapit kasi sa akin. Akala ko Pinay. Nung pala ay Indonesian siya. Ay natatagalog ko pa nga akala ko talaga Pinay. Pakita ko sa inyo. Indonesia also. Ay magaling ka. Say hi. Indonesia. Yes. Damit daw, damit. इसका नाम फातिमा है। Fatma. दुआ फातिमा। Ayan siya din, hinihingi niya rin ng damit yung anak niya. Ito naman si Lola, ay hindi ko alam, pera siguro hinihingi nito. Madalas naman ganyan sila. Pag namimigay kami ng pagkain, nangihingi rin sila ng pera. Pero hindi ako nagbibigay ng pera dahil wala akong pera. Hindi ako nagdadala ng pera pagka ganyan namimigay kami ng pagkain. Yan palang sinusumsum ko na yan. Yung mga puno na yan, ay malunggay yata yan. Pero ang sabi kasi nila, yung daw malunggay dito sa Pakistan ay mapait. Kaya meron akong buto ng malunggay galing Pinas. Kaso wala naman ako mapagtamnan. Ganyan pala ang itsura ng mga tinitira nilang mga tent-tent ngayon dahil summer, mga nakataas yung mga gilid nila. Kumbaga bubong nga meron sila kasi oras na may dingding yan ay sa sobrang init siguro ay baka para na silang nasa oven. Napaka-cute nga ng bata na ito, Ayan, ganyan lang yung higaan nila, yung papag na yan. Pambansang papag dito sa Pakistan yan. Halos lahat ng bahay dito sa Pakistan ay merong ganyan. Lalo na yung may mga edad na, mahihilig silang umupo sa ganyan. Dito naman pala sa kabilang kalsada, ay bigla ako nagulat, may naliligo kasi sila. Ay, alam damit, kaya yan, bigla akong tinakpan. Ayan, si madam pala, anak niya yung kilik-kilik niya na yan, saka yung batang naliligo na walang damit. Baka pati yung dalawang batang, ayan, yung may dala-dala sa ulo, anak niya. Kaya hindi ko tatawagin siyang ate, kasi baka mas matanda ako sa kanya kasi malilit pa anak niya Tatlo yung hawak-hawak niya kasi nga, isa sa kanya, isa sa kilik niya, at saka isa sa batang naliligo na walang damit. Eto siya, ayan pala yung naliligong walang damit, May sipon pa. Sadong cute. Pati pala itong tatlong dumadaan na ito ay binigyan din namin. Dumaan nga rin kami dito sa lagi kong binibigyan na paborito ko lagi pinupuntahan. Kaso wala pa rin sila, Ang sabi nga sa amin ay baka daw next month pa sila makabalik dyan. Sana nga next month makabalik na sila. Kasi meron silang mga damit sa akin yung mga bata dyan. Nasa isang buwan na yatang nasa akin yun. Hindi ko pa rin naibibigay. Nakakahiya din kasi sponsor kasi nga ang tagal na. Kaso nga wala naman sila doon kasi pinaalis sila. Nagmuharam kasi isang buwan yun. Kaya pinaalis sila doon. Dumaan din pala kami dito na sobrang dami nilang nakatira sa tent. Nagbabaka sakali nga kami na baka makita namin sila dito para maibigay na nga sana yung damit nila. Kaso, hindi ko naman sila nakita. Wala akong namukhaan. Kasi kilala ko na yung mga mukha ng mga yun Wala akong nakita rito. Nga pala may mga nagsasabi pala na ingat-ingat daw ako kasi baka nga daw yung mga binibigyan ko mas mayaman pa sa akin, mas mapera pa sila sa akin. Parang sa Pinas din yan. Di ba nag-trending yung mga mangyan ba yun? Yung mga namamalimos na may mga naka-iPhone, mga naka-skincare, gano'n. Yung mapepera ng mga namamalimos. Di ba ang sabi pa kumikita doon ng 5,000 pesos isang araw. Pero ganun pa man, karamihan pa rin sa atin, pag mayroon tayong nakikitang namamalimos na nakakaawa, ay binibigyan pa rin natin, di ba? Parang ganun din dito. Lalo na pagka ganyan, nakikita nyo mga bata ang namamalimos, madungis, nakakaawa itsura, ay talaga naman mabibigyan natin, di ba? Lalo na itong ginagawa namin, ay pagkain naman ang ibinibigay natin. Kaya alam natin na mabubusog itong mga bata. Oo, yung iba talagang ginawa na nilang hanap buhay dito yan, yung pamamalimos. Kasi nga, malaki nga ang kinikita nila sa pamamalimos, di ba? Pero nakakaawa rin talaga ang dinadanas nila. Pag mga namamalimos yan, nasasaktan pa kaya yung mga yan. Pagka pinapaalis sila, binabawal silang mamalimos, ay tinatadyakan pa kaya minsan yung mga yan, ginagatukan pa. Tingnan nyo naman kung gaano sila kasaya pag nakita nila na may nagbibigay ng pagkain. Hindi ka ba matuwa niyan? Meron pang pangyayari, Kasi tuwing mag-grocery ako, merong mga namamalimos doon, may mga bata. Tuwing nakikita nila ako, binibigyan ko sila ng tagsi-50 talaga. Ngayon, nung bumili ko doon sa prutasan, lumalapit sa akin, tinataboy ng may-ari.
Ang ginawa na may aris, nabuyang kaya ng tubig. Abe, basang-basa yung mga bata. Masyado talaga naging awa ko. Kaya ayun, binigyan ko na agad. At sabi ko nga, umalis na. Sinesenyasan ko lang na umalis na. Minsan kasi uto din sila kasi naman ang kulit Yung mga batang binibigyan ko na yun. Kahit nabigyan mo na, babalik pa. Manghihingi pa. Kaya lang, tingnan nyo, medyo wild pala itong mga bata. Grabe silang magtulakan. Kaya pala nakakita ko dyan na isang umiiyak. Napuruhan siguro. Grabe no, sobrang daming bata dito. Hindi mo malaman kung saan mga nanggaling. Bigla na lang naglusutan ba? Utod sila ng dami. May mga nagsasabi pa na dapat daw hindi lang ako bigyan ng bigay. Dapat daw tinuturuan ko sila mag-family planning. Abe, ginawa niyo pa talaga akong midwife sa center, ano? Muslim country kasi ito, mga kapanay. Hindi nila basta-basta pinag-uusapan dito yung ganyan. Hindi nga rin tinuturo rito yung ganyan yung family planning. Kahit na yung puro babae lang kayo, ganun. Hindi mo man sila maririnig na nag-uusap ng tungkol sa mga ganyang bagay. Pati yung ginagawa ng mag-asawa, ganun. Hindi nila napapag-usapan yung mga ganyan-ganyan. May mga tindang pills dito sa Pakistan. May nakita nga rin akong tinda na siye, yung supot. Meron din sa akin nagsabi na meron din daw pills dito na pang one day lang. Sabi ko, meron ba ganun? Yung pang one day lang? Oo, meron nun, sabi sa akin. Kaya nun ko nalaman na meron pala mga tindang ganyan dito sa Pakistan. Pero yung supot, ako talaga nakakakita. Sa groceryhan din, nakakita ako. Pero itong mga ito, sila, ay baka hindi nila alam. Lalo na yung mga nakatira talaga sa mga liblib, sa talagang village na village. Meron pa nga ako nakita na diaper, hindi alam ikabit sa anak Abi, sa tingin ko sa anak, nasa 6 months na. Ay, first time pa lang niyang kakabitan ng diaper. Parang nahabag talaga ang puso't damdamin ko. Kaya alam nyo, nang mapunta talaga ako dito sa Pakistan, ay bumaba talaga ang expectation ko sa buhay. Yung alam mo na kahit na hindi naman kami mayaman, pero feeling ko talaga napaka-bless ko na sa buhay. Pag minsan, parang nagre-reklamo pa ako sa buhay na meron ako. Pero pag makikita mo yung buhay na meron sila, talaga namang mapapasabi ka na, sino ka? Anong karapatan mong magreklamo sa buhay na meron ka? Tignan mo nga sila. Kaya nung napunta ako dito sa Pakistan, natuto talaga akong makontento. Natuto akong magpasalamat kung ano man ang buhay na meron ako ngayon. Alhamdulillah. Minsan nga pag may binibili ako, tas tuwang-tuwa ako, nagbibideo ako, diba? May nagsasabi na yan lang, tuwang-tuwa ka na. Oo, kasi kaming mga mahihirap, ay mababaw lang ang kaligayahan namin.